Gising Pilipinas! Good morning! O teka muna sa mga nakikinig po sa DZMM Radio Patrol 630, napakinggan po ninyo yung tanong, di ho ba, sa ating Jeep ZMM home partner ngayong Thursday morning. Mag-text po, i-text po inyong sagot sa 0919-278-3000. Makakausap po namin mamaya ni Bigornia yung swerteng listener na may tamang sagot at maaaring makatanggap po ng regalo mula sa DZMM. Okay? Magandang umaga kay Rusty Ramos. Bang agang gumising ni Toto Rusty. Ganyan talaga pag tumatanda na to. Pag tigulang na. No? Si Christy Galvez, magandang umaga din sa iyo. At magandang umaga po kay Attorney Barry Gutierrez na miyembro po ng grupong Huwag Kang Kukurap. At abogado din po ito, ay spokesman din po ito ni dating Vice President Leni Robredo. Attorney Barry, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Sir Alvin. Opo, long time no hear, long time no see, Attorney. Akala ko mag-zoom ka eh. Oo nga eh. Oh. Anyway, parang bakit nahuli na kayo? Ang tagal ng absent ni Senator Bato, ngayon nyo lang sinampahan ng reklamo, sir. Binigyan naman namin ng pagkakataon na baka naman sakaling konsyensyahin, diba? At bumalik. Diba? Pero, grabe, 3 buwan, mag-aapat na buwan. Kaya nga mag-aapat na buwan na. 4 months na siyang absent. Anong paliwanag? Anong sinabi niyo sa complaint po ninyo na dapat na siyang, suspindihin ba? Or wag bigyan ng sweldo? Anong prayer ninyo, attorney? Ang hiningi namin dito, at the minimum, huwag naman bigyan ng sweldo, di ba? Pero bahala na ang kanyang mga kasama sa Senado kung nakikita nilang dapat patawan pa ng mas mabigat-bigat na parusa. Kasi tingin naman namin, maling-mali na itong nangyayari. November 10 siya huling nagpakita sa Senado. Ilang mga committee hearings na ang kanyang hindi nadaluhan. Yung kanyang mga trabaho nung panahon ng budget, hindi niya ginawa. Sinalo ni Senator Win Gatchalian at iba pang mga kasama niya sa Senado. Pero yung kanyang sweldo, sa aking pagkakaintindi, halos 400,000 buwan-buwan. Ganun ba kalaki sweldo ng senador? Pasok. Di ba parang mali naman yun? Ganun ba kalaki sweldo ng senador, attorney? 400,000 a month? Swerte naman nila. Alam ko, halos 400,000 a month na ngayon pagkatapos ng mga naging adjustments sa salary standardization. So, hindi ito bariyang pinag-uusapan natin. At ang masaklap pa dito, kung ang ordinaryong Pilipino na nagtatrabaho, hindi ka papasok ng halos 4 na buwan, tapos sasabihin mo sa iyong boss, boss, tuloy-tuloy lang yung pasok ng sweldo ko. Baka mamaya, hindi ka nang pagtawanan, baka batukan ka pa eh. Pero ito parang, hindi siya nagpapakita. Paminsan-minsan, maglalabas pa ng video na nasa mall, o kaya nasa kung anong lugar. Parang, mali naman yata yan, di ba? So, kung meron siya mga personal na dahilan, na umiiwas siya dito sa pagpunta sa Senado, natatakot siya ay maaaresto, dapat siya na sana yung kusa na nagsabi na siya ay magli-leave o anuman, para hindi naman ganito nangyayari na yung isang binoto natin para siya ay kumatawan sa mga interes ng ating mga kababayan Pilipino ay hindi ginagawa ang trabaho pero tuloy-tuloy lang ang ligaya. Parang meron namang mali yata doon, di ba, Sir Alvin? Opo, tama po yan. Pero dinipensahan po ni Senator Amy. Sabi ni Senator Amy, napipilitan lang naman si Senador De La Rosa na lumiban dahil sa kawalan ng proteksyon sa Senado. Anong reaksyon po ninyo? Unang-una, wala pa namang kasiguruhan doon sa kanyang iniiwasan na supposedly warrant, di ba? Una, yun yung unang posisyon. Pangalawa, personal ng interest yun eh. Diba? Bakit para kailangan managot o kailangan magbayad para dun sa kanyang personal na kinasangkutan ay ang taong bayan na patuloy na nagbabayad ng kanyang sweldo. Sa akin, simpleng delikadete lang ito eh. Kung meron kang personal na aberya dito sa usaping ito, mag-leave ka para walang question dito sa ganitong personal mong oras yan, personal mong inaasikaso, pero wag mo namang hingin pa na pati naman yung sweldo mo tuloy-tuloy lang papasok kahit na hindi mo ginagawa ang inyong trabaho. Besides, naalala ko nung unang umikot itong balita na posibleng merong warrant laban sa kanya sa ICC, hindi ba sinabi niya, ang tapang-tapang pa niya, handa siyang kumakap dito at sasamahan daw niya si dating Pangulong Duterte sa Hague. Wala nangyari doon. Bakit biglang
lahat ng katapangan na pinapakita niya nung una pagkatapos ng lahat ng pangyayaring ito. So, di ba ako, simpleng bagay lang. Kung gusto niya asikasuhin itong personal niyang problema ang kinakaharap, huwag naman sanang hingin pa niya na pera ng taong bayan ay patuloy na papasok sa kanyang bulsa dito sa panahong ito. Attorney Barry, makukontento po ba ang wag kang kukurap yung grupo po ninyo kung sasabihin na limbawa ni Senador Bato, hindi, sige, hindi ko nakukunin ang sweldo ko mula November. Hindi ako magsisweldo hanggat hindi ako sumisipot dyan sa Senado? Ako, yun ang minimum na aming hihingi dito. Habang wala siya dyan, wag siyang pumubra ng kanyang sweldo. Nagugulat ka ako na umabot pa sa puntong ito na kailangan pa siyang sampahan ng kaso para makonsider man lang yung ganyang hakbang. Dapat nga, nung simula pa lang, kung binabalak talaga niyang mawala ng ganito katagal, dapat siya ng kusang nagbigay niyan. Naalala ko, nung mga nakaraang buwan, nung tinanong si Senator Tito Soto tungkol dito, siya nagsabi na, kung may mga taong may issue dito, mag-file ng ethics complaint. O yan, ginawa na namin. So sana nga, ang Senado ay kilusan na itong usapin ito. At kung si Senator Bato de la Rosa mismo, meron pang delikadesa na iiwan sa kanya, baka dapat siya na nga ang sumagot. At yung iyong mungkahi, Sir Alvin, siya na ang kusang mag-alok niyan para itong usapin na ito medyo mabigyan naman ng konting tugon. Opo, pero yun nga po, kung halimbawa yun ang gagawin ni Senator Bato, kontento na ba yung grupo ninyo o hindi, meron pa rin kasing moral na aspeto na hinalal ka para magsilbi, paano ka makakapagtrabaho kung ikay nagtatago kahit hindi mo patanggapin ang sweldo mo? Meron pa rin moral aspect of you coming to office every day or every session day. Kung ako ang tatanungin, di ba, para sa akin, yun ang pinaka-bare minimum. Kahit pa paano, merong pagkilala na merong pagkukulang na nagaganap dito at merong kahit konting pagtugon. Pero siyempre, ang talagang gusto kong mangyari, at tingin ko, ito rin yung pananaw ng aking mga ibang mga kasamang nagsampa nitong kasong ito. Dapat kung ikaw ay nahalal, ikaw ay nagpresinta para gawin ng isang trabaho, di ba dapat gawin mo ng maayos? At kung hindi mo na kayang gawin, kung ano man ang dahilan mo, baka dapat magbitaw ka na at hayaan mo ng ibang tao ang tumutok dito. Kaysa yung ganyan, na parang nasa limbo tayo, di ba? Nakatenga na isip mapasok, hindi niya ginagawa yung trabaho niya, pinapapayaan niya lahat ng responsibilidad niya, pero lahat ng pribilehyo, lahat ng benepisyo ng pagiging mataas na opisyal ay nananatiling nasa kanya. So, ako, medyo kahit na paano, mas ikatutuwa ko naman kung siya ay mag-aalok na mismo kusa na hindi niya tatanggapin. Pero kung talagang gustong tugunan ng buo itong usaping ito, baka mas maganda kung i-consider na nga niya ang pagbibitaw dito sa ganitong klaseng katungkulan na kanyang hinabol, pero sa kasalukuyan ay patuloy naman pinapabayaan. Attorney, sisingit ko na po bago ako magpaalam, ano po ang reaksyon ng grupo ninyo doon sa expose di umano na mga 18 marino na may marami pong inaakusahan na nagdala daw ng sangkaterba, sangkatutak na pero 805 billion pesos. Sobrang dami naman nun. Sa iba't ibang opisyal ng gobyerno, kapanipaniwala ba? O parang duda kayo sa authenticity nung script? Meron ako mga pinagdududahang mga detalye doon sa kwento. Una-una, yung palang yatang tunay na pagkatao nitong mga supposed Marines na ito. Kahapon, meron na ako nabasa na sinasabi yata ng AFP, hindi naman totoong Marines. 4 yata doon, hindi naman na naging membro sa ng serbisyo at yung iba, mga dishonorably discharged. So ako, yung pa lang, kung unang pahayag mo pa lang tungkol sa sino kayo at anong inyong pagkatao, meron ng pagkaduda, medyo mahirap ng paniwalaan yung mga susunod. Pangalawa, yung mga ibang mga aligasyon doon. Halimbawa, tumanggap daw ng pera si dating senador, kasalukuyang Congressman Laila de Lima. Di ba November 2023, nakulong pa si Senator, si Congressman Laila? Nakita ko nga siya sa listahan, Barry. Nandun si de Lima. At kung si Saldi ko ang pinanggalingan nito, pumasok sa Kongreso si Congresswoman Laila, wala na si Saldi ko doon. ito na yung kumalis siya. So, ako, paano mo naman papaniwalaan yung mga ganong klaseng detalye? Pangatlo, siguro ito na yung isang napakabigat na pinagdududahan ko.
hindi ako maniniwala na ang mga membro ng International Criminal Court, isang global institution na pinopondohan ng daan-daang mga bansa at sinusubaybayan ng daan-daang mga bansa sa mundo, ay gano'n kapabaya natatanggap ng pera sa isang politician? Para saan pa? May budget naman yung mga yan, di ba? At mas mahalaga dyan yung kanilang pagtanggol at pagtaguyod ng kanilang ng pangalan ng kanilang institusyon. Hindi naman ito ang unang pagkakataon na nakipag-deal yung mga yan sa mga gobyerno o mga opisyal ng gobyerno na naakusahan sa harapan ng ICC. So, hindi ako maniniwala na yung mga ganong klaseng tao na napaka-profesional, napaka-ingat at yun nga, kumakatawan sa pangalan ng daan-daang mga bansa ay gagawa ng ganong klaseng pag-areglo sa pagitan ng isang lokal na politician tulad ni Saldico. So, madaming mga aspeto niyan na aking pinagdududahan. Pero sinampa naman nila sa ombudsman. So, tingnan natin kung anong magiging bunga nung investigasyon dito, kung meron talagang makikitang laman o tulad ng mga ibang mga pinalutang dati, magbubukang wala naman talagang kalaman-laman at katotohanan itong mga aligasyon na ito. Opo. So anong basa mo? Distab o politika lang? Mukhang gano'n eh. Di ba? At saka yung timing, medyo magdududa ka rin eh. Sa gitna nitong kasalukuyang pag-andar ng paglilitis laban kay dating Pangulong Duterte sa ICC, sabay nitong malapit ng pagsisimula nitong impeachment case laban kay VP Sara Duterte, biglang magkakaroon ng ganitong klaseng affidavit na ang mga tinitira specifically, yung mga taong involved dito sa mga prosesong ito, parang masyado naman yatang convenient. At kung ididikit mo pa doon sa mga duda na kumakabit dito sa laman nito mga aligasyon na ito, mukhang hindi yata mahirap isipin na mukhang pamumulitika lang to at pagkilos para paguluhin yung kasalukuyang usapan na hinaharap ng ating bansa. Ay, sorry. Attorney Barry, one last. Matagal ko nang gustong tanungin sa ito nung pumutok pa yung istorya, no? Palagay mo ba posibleng makumbinsi si former Vice President na Naga City Mayor Leni Robredo na tumakbong presidente sa 2028? Well, madami nang sumubok, Sir Alvin eh. Napakarami ng mga leader, napakarami ng mga kaibigan ang lumapit sa kanya para siya ay kausapin. At hanggang ngayon ay mukhang ang kanyang desisyon ay hindi pa rin tumuloy. Di ba? Bilang kandidato para sa anumang national position pagdating ng 2028. Mukhang ang kanyang gusto ngayon ay tumutok sa Naga. So ako naman, ang laging attitude ko naman dyan, kung yun ang sinabi ng tao, yun ang kanyang pinahayag, dapat nating galangin. Ngayon, kung magbabago ang isip niya sa darating ng mga buwan o sa susunod na taon, ibang usapan yun at nasa sa kanya na yun. Pero sa kasalukuyan, tingin ko, kahit madami nang kumausap sa kanya, matatag yung kanyang pasya at siguro umasa na lang tayo na dumaan siya sa kanyang sariling proseso at kung sakali man, yung proseso na yun ang magbubunga ng pagbabago dun sa kanyang mga naging pahayag tungkol nga sa issue na ito. So pwede pa rin, umaga posible pa rin, pero sa ngayon malabo. Lahat naman ng bagay posible, Sir Alvin, di ba? Ay, bigyan mo naman ng tsansa kasi siyempre marami naka-monitor din sa atin na siya ang pinupush. Ano po? Kumaga, wala namang sinasarap pang pinto kasi sabi mo nga, anything is possible eh. Ano? Ako naman, di ba, ako kasi pag sinabi niya, yun ang aking pinangahawakan. Siyempre. Di ba, naging boss ko ng 6 na taon si VP Lenny. Nasanay na ako na kung ano sabihin nung tao, tinitake ko yun as yun yung given. Tama Pero naman. sa aking karanasan sa kanya, minsan, di ba, kusa siyang nagbabago ng isip pagkatapos magmuni-muni. Ganun na nangyari noong 2022. So tingnan natin kung ano mangyayari. Pero sa katotohanan, wala nang pagkukulang sa tingin ko ang mga pagsisikap ng kung sino-sinong mga malapit sa kanya na siya ay kumbinsihin, kausapin tungkol dito. At sa kabila ng lahat ng iyon, mukhang ang desisyon pa rin ay hindi tatakbo sa 2028. Pero gaya nga ng binanggit mo, lahat naman posible. So tingnan natin kung ano mangyayari sa mga darating na buwan. Thank you. Mabuhay ka, Attorney Barry. Nice talking to you. Maraming salamat po.
Mabuhay rin ha, Sir Alvin. Maraming salamat. Si Attorney Barry Gutierrez po yan, ang miyembro po ng grupong Huwag Kang Kukurap. 6:46.